Gusto mo ba ng balisong na ginawa para sa'yo? Pwede kaya akong magpasadya ng balisong? Minsan, titingin ka sa mga istante sa tindahan ng balisong o kaya naman sa online pero hindi mo nakikita yung ideal mong balisong. O kaya naman, meron kang idea o konsepto ng balisong na gusto mong maisakatuparan. At meron kang nakitang balisong na gusto mong ipakopya. May mga materyales na gusto mong gamitin, gusto mo kakaiba ang balisong mo. Pwede kang magpasadya ng balisong. Paano magpasadya ng balisong? Mamili, maghanap kung sino ang gagawa ng balisong mo. Kung kaya naman pumunta ng personal sa mga pagawaan, ay mas mabuti ito dahil makikita mo agad ang tunay na sitwasyon sa loob ng mga pagawaan ng balisong. Mararamdaman mo ang sensibilidad ng kausap mo gagawa. Iba pa rin yung ikaw ang personal na pumunta sa pagawaan. Meron kang attachment sa collection mo na balisong pag natapos ito. Siyempre, di ba? Personal mo ito pinuntahan at ipinagawa sa mga pagawaan. Huwag malungkot kung hindi naman makakapunta sa mga pagawaan ng balisong. Pwede naman tayo, posible naman na sa online tayo magpagawa. Pero syempre, ang panganib o risk neto ay pwede kang ma-scam ng mga nagpapanggap na gumagawa ng balisong. Lagi natin tatandaan, hindi lahat sa online ay totoo at mapagkakatiwalaan. May kanya-kanyang social media account ang mga maker o ang mga manggagawa ng balisong. Ang gawin natin, usisain ito maigi. Maghanap ng trusted na manggagawa. Dapat maraming good feedback tungkol sa manggagawa ng balisong. Sumali sa mga blade groups. Magtanong sa mga kaibigan na nakasubok na at nakapagpagawa na sa mga maker o manggagawa ng balisong na gusto mong pagpagawaan. Mas mainam na makipag-transaction muna sa maliit na halaga. At syempre, pagkatapos mamili kung sino ang gagawa, dapat tiyakin natin na kayo at nang gagawa ay magkasundo. Sabihin ang inyong intensyon kung bakit kayo nagpapagawa o nagpapasadya ng balisong. Tiyakin na nagkakaunawaan kayo ng gagawa ng balisong na gusto mo. Bakit gusto mong magpasadya o magpa-customize? Sabihin ang dahilan at saan mo ito gagamitin. Sabihin mo rin, syempre, ang gusto mong materyales na gamitin sa balisong mo. Ipakita ang larawan at sukat kung meron man. Mas mainam na magpadala tayo ng drawing o larawan ng balisong na iyong ipapasadya. Sabihin din kung ilang piraso. Ito, isa sa mga importante. Pag-usapan ninyo kung gaano katagal matapos ang balisong. At kung sakaling may revision, gaano katagal nila gagawin ito. Mainam din na tanungin natin kung meron ba silang maisa-suggest sa balisong na ipinapagawa. Pag-usapan kung papaano ang shipping o delivery. At syempre, mas mainam, ang pinaka-importante, huwag natin kakalimutan, pag-usapan kung magkano ang balisong na ating ipapagawa. Pagkatapos magkasundo, kailangan nating magbayad or payment time. Itanong natin kung paano ang payment method at ang delivery procedure nila. Tanong natin kung pwede bang COD or habang ginagawa nila ang balisong natin, pwede naman tayong humingi ng mga updated photo and video. Magkano ang down payment na kailangan nila para magawa nila ang balisong na pinapasadya na ginagawa nila. Ito ang pinaka-importante sa lahat. Bigyan ng laya ang manggagawa ng balisong sa palugit na panahon na ibinigay nila sa atin. Pag natapos na nila ang balisong, bago tayo mag-full payment, kailangan i-approve muna natin ang ginawa nilang balisong para sa atin. Tandaan natin, minsan, photogenic ang mga kutsilyo, ang mga balisong, ang mga itak. Suriing maigi. Pagbayad ng fully paid, pagkatapos ma-inspeksyon yung balisong, ipaship or pwede nating pick upin. Sana ma-enjoy mo ang balisong na ginawa para sa'yo.